Good morning mga kamotor, magandang umaga sa ating lahat. At kung ikaw ay bago pa sa ating channel, subscribe, pa-like na rin, pa-share na rin, and pa-comment na rin sa ating video. So itong nakikita natin ngayon sa aking kamay ay ang tinatawag na Biggest as Palm Only. Ito ang bagong release ng DJI, ang DJI Neo. Alam nyo ba na ang DJI Neo ay pwede natin gamitin sa lahat ng trip natin. Katulad nating mga motovlogger. Itong DJI Neo ay swak na swak pagdating sa presyo. Swak na swak sa lahat ng mga adventure na pwede nating gawin. Mapa solo rider ka man or group or even mga moving clips na gusto mong makuha nang wala mang kahasel-hasel. So, ano pang hinihintay natin? Let's review this DJI Neo. So, kung makikita natin dito, napakaliit lang niya. Parang palm lang natin. Oh. Tingnan, mapapansin natin. Parang palm lang natin yung laki niya. So, ang DJI Neo is ang tawag dito ay self-control, or it's an AI drone na kung saan meron siyang 6 mode na pwede mong gamitin para sa iyong motovlogging videos. Mamaya susubukan natin to mga kamotor. So dito makikita natin yung propeller niya is protected at durable din siya. Protected yung kanyang mga propeller. Pagkatapos, dito may makikita tayo yung button niya, yung turn on, turn off button niya. And then dito naman sa bandang taas nito, ay makikita natin yung selection and then indication ng battery na meron tayo dito. Ayan, may nakalagay na indication battery. And ito naman, dito makikita natin yung mga choices na pwede natin gawin. So, subukan natin ngayon mga kamotor, gamitin itong droning. Yan, meron tong may mga sets ito. Circle. Yan, ito yung mga mode na pwede nating subukan. So, subukan natin yung circle ngayon. Subukan natin yung circle. Una, dapat yung camera natin ay naka-face sa iyo. Dapat naka-face siya sa iyo. Tapos, pag naka-face na siya ng ganyan sa iyo, bago mo pipindutin yung naka-circle mode tayo, so, pipindutin natin itong rocket. Okay, wait lang. Spotlight. Helix. Follow. Droning. Circle. Yan, circle. Pagkatapos niyan, pindutin natin siya ng long press. 4 meters. Circle. 3, 2, 1. Ayan na. So, lumilipad na siya. So, ang gagawin niya, magdi-distance siya ng 4 meters sa atin. So, after 4 meters na yan, magsisimula na siyang umikot. Ayan. Kung mapapansin natin, kung saan man tayo, ay iniikutan niya yung motorsiklo natin kasama tayo. At yan yung 4 meters na ikot niya. Pagkatapos, babalik yan siya sa kung saan man natin siya nagsimula tayo kanina. Yan ang tinatawag nating circle mode. Circle mode. At kung saan nakikita natin umiikot siya. So, babalik siya. Pagkatapos, ang gagawin na natin is we'll reach out our palm sa kanya. At automatic, maglaland siya. Okay, remember, dapat yung kamay natin hindi siya gumagalaw. Dapat steady lang siya. Para kahit papaano ay hindi rin alanganin yung pagland ng ating drone. Okay, so next naman natin ay meron tayong tinatawag dito. Huwag ulit tayo ng setting. Rocket. So, yung rocket naman is from here, from down, pataas, tapos bababa siya. So, subukan natin ang rocket. Spotlight. Helix. Follow. Droning. Circle. Rocket. 6 meters. 6 meters. 3, 2, 1. So, yan, ang angat niya is 6 meters. So, pagkatapos yan, aangat siya ng 6 meters. 6 meters ang angat niya, mga kamotor. Ayan na siya, umaangat na siya, mga kamotor. Ayan, tapos kinukuha niya, siyempre, yung dito sa atin. Kung saan tayo ngayon. Ayan, pababa na siya, mga kamotor. Okay, so hanapin niya lang yung palm natin. Hanapin niya yung palm natin. Kung saan yung palm natin,
madidetect niya, maglaland siya. By the way, paano niya nagagawa yon? Dahil mayroong dalawang sensor dito sa sa ilalim niya na yun yung nagiging nagde-detect kung saan yung palm natin at kaya niya yung gawin. Spotlight naman, ang spotlight ay kung saan tayo, nandoon lang siya. So, halimbawa, nakaganyan yung drone natin, kung saan tayo gagalaw, magpo-focus lang siya sa atin. Subukan natin yung spotlight. Spotlight. 3, 2, 1. So, ito naman yung spotlight natin. Kung saan tayo, kung makikita natin, yung drone natin ay nandyan lang siya, hindi siya umaalis. Kung saan tayo ay umiikot, tayo yung lumalakad, nakapokus lang yung drone sa atin, hindi siya gumagalaw. And this is the good thing para sa ating mga motovlogger. Kasi hindi siya umaalis, nakapokus lang siya para tayong mayroong sariling cameraman sa atin. So, medyo maingay lang siya ng konti, pero kapag natapos natin yung video, wala na rin yan siya. So, I think tapos na siya. So, gawin natin, palm natin, and then after that, landa siya. Okay, so yun yung tinatawag nating spotlight. Next naman natin, helix. So, tingnan natin kung ano yung helix. 4 meters. Helix. 3, 2, 1. Okay. So, lumalayo siya sa atin ng 4 meters. Ayan na siya, helix. Yung helix, so para rin siyang circle, pero ang ginagawa niya, habang umiikot siya, umaangat siya, umaangat siya, umaangat siya, umaangat siya, and then pagkatapos nun, babalik siya kung saan tayo nagsimula. Okay, so that's helix. Next naman, subukan natin ay yung follow mode. Ito na yung follow mode. Ang gagawin natin mga kamotor, syempre, ay magmumotor tayo para susundan tayo ng ating drone. Ito sa area na to kasi maganda rito eh. So, follow mode tayo, mga kamotor. Close. Follow. 3, 2, 1. So, ayan na yung follow mode natin. Ay, so magmumotor tayo mga kamotor. Susubukan natin kung magpa-follow nga itong ating... Oh! Ayan, kung mapapansin natin, nagpa-follow siya sa atin kung saan tayo. Ayan. So, 4 meters. Dito lang muna tayo ikot-ikot para makita lang natin kung paano siya sumusunod sa atin. Alright. The follow mode. Woohoo! Alright. So alam niya rin kung babangga siya sa atin. So ayan, kung makikita natin, naka-follow mode pa rin siya sa atin. And let's go. Yan. So by the way guys, ganito lang to kaliit. Meron tong wind resistance na kaya niyang imanoobra kahit yung medyo malalakas na hangin. Of course, better kapag halimbawa gagamitin natin siya sa mga may medyo malalakas na hangin. Kailangan, ang suggestion ko ay gumamit tayo ng RC control. RC remote control natin. Ayan. So, nagamit na natin yung rocket. Drone. Yung drone. So, yung drone, tagyan na natin kung ano yung drone. Yung drone naman ay try natin. Wait lang. So, try natin yung drone. 4 meters. 4 meters, drone naman yung ano natin. 1. So, 4 meters, drone ang tawag dito. So, ibig sabihin yan, from malapit, palayo siya. Ayan.
So, lumalapit siya sa atin. Okay. So, yun yung drone natin. So, malapit pala siya sa atin. Ayan. So, yun yung drone from malapit, palayo. Ayan. Tapos, lalapit ulit siya. So, guys, ano sa tingin nyo itong ating DJI Neo? Swak na swak ba sa ating mga motovlogger, sa lahat ng mga adventurer dyan, sa mga hiker, tripper? Yes, of course. Susubukan natin ito. Aakyat tayo ng bundok at makikita natin kung gaano kaganda ang privilege na magkaroon ng tinatawag na DJI Neo. Sapagkat dito, hindi mo na kailangan ng third person or second person to take a video para sa'yo dahil kung meron ka nito at syempre meron kang voice recorder, camera recorder na pwede mong i-attach pag nag-edit ka na at wala, instant. You got a great video for your motovlogging or your vlogging. So, bye for now. This is Motoserye for an update ng ating DJI Neo. By the way, marami pong salamat DJI Store Experience SM, yan. So, sa SM natin pwede maabili ito. Dito sa Palawan, meron tayo sa SM Palawan, SM Mall Palawan, ayan. And thank you DJI Philippines. Thank you DJI Neo for having us an opportunity, for giving us an opportunity na ma-review natin itong DJI Neo. Bye for now. Marami pong salamat and see you in our great adventure kasama ang ating DJI Neo drone. Bye!